Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong napipintong hearing dyan po sa Komite ng Good Government and Public Accountability na ang chairman po ay si Representative Joel Chua or Joel Chua ng Manila. So ito po, meron na naman po silang imbitasyon sa Office of the Vice President ni Sara Pusit Duterte. Anong tanong dito, a-attend ba ang mga ito? Kasi nung previous hearing po, merong mga hindi dumalo at ano ang nangyari sa mga kawani ng Office of the Vice President na hindi dumalo. Okay, at meron din dito mga kababayan, ano ang gagawin pag hindi dumalo si Pusit mismo sa hearing na ito kasi invited po sila. At ganun din, ano ba ang maaring mangyari sa BP ninyo kung sakasakaling ano ba unahin, impeachment o plunder? O yun po, no? So yan po ang ating mga pag-uusapan, bibigyan ng opinion at reaksyon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa video premiere at live stream. Special shout out to all OFWs, sa mga frontliners, sa men and women in uniform, at ganun din po sa mga guro. And may God bless us all. So, tingnan natin mga kababayan, itong letter na ito, a letter of invitation for your BP Pusit to attend the said hearing. No? Ito po ay gaganapin sa November 5, 2024 at 10 a.m. dyan sa People's Center at the House of Representatives, Quezon City. No? Ito po. One of the key issues to be addressed in the upcoming hearing is the utilization of your office, tungkol po kay Pusit, regular and confidential funds from 2022 to 2024, including unverified claims and strategic partnership agreements in the OBP's socio-economic program concentrated in National Capital Region to benefit around 2 million individuals in a span of 2 to 5 years, amounting to 4 billion mga kababayan. With your participation in the operations of the OPB, your testimony is important. Ito po ang Committee on Good Government and Public Accountability. Ito po yung katumbas ng Senate Blue Ribbon sa Senado. No? Mabigat-bigat po ito. As this is a legislative inquiry, we request that all communications, including any reasons for non-attendance, be submitted in written form for documentation purposes. Please confirm your attendance to ensure proper arrangement for your participation. So pag hindi daw po makakapunta, no, magbigay po kayo ng written excuse letter ninyo for documentation process. Otherwise, yari kayo, parang si Paduano lang yan. Di ba? If you intend to submit your position paper or any other related documents regarding the issue presented in PS number 379, kindly send an electronic copy in advance to ganyan, preferably before 5 p.m. of November 4th. Talagang binigyan sila ng taning, ano? Okay, so ang tanong dyan, mga kababayan, a-attend ba si Pusit? Kasi nung last time, mga kababayan, wala po ni isa, no, na empleyado niya at siya ang umattend sa huling hearing ng Good Government and Public Accountability. No? Ito po, tingnan natin, no? Sa Rappler, BP Sara Duterte's staff snub House Inquiry, says hearing unnecessary. This is October 17 article ng Rappler. Okay? So, anong ginawa ng House dito? No? Talagang yung mismong si Pusit, sinabihan yung mga kawani niya
mga nagtatrabaho sa kanya na gusto pong ipatawag ng Quadcom, ng good government. Sorry naman, nasanay tayo sa Quadcom, no? Wag daw umaten doon sa hearing na yan nila Representative Joel Chua. Unnecessary yan. Kasi ang posisyon nila, naibigay na namin lahat sa COA. Kaso mo, yung mga sinubmit nilang papers nila, yung mga whatever documentation to justify the money they spent regarding the millions or billions of pesos on their budget, okay na daw yun, sapat na. O ngayon, may nakitang disallowance ang COA, may nakitang mga questionable entries doon sa inyong mga sinubmit. Di ba? Yung tulad ng 112.5 million. Iningkas nyo ng 37.5 million each sa 3 checks. Yung 16 million sa 34 safe houses, yung 15 million na binigay daw di umano sa Philippine Army for Youth Leadership Summit, hindi naman daw pala totoo. Pinapatunayan ng 4 na general dun sa YLS na yan. Ngayon, hindi niya pina-attend tong mga to kasi malamang may makukuha dito ang committee ni Joel Chua. Basahin natin yung ulat ng Rappler tungkol diyan. Some staff members of BP Pusit who were invited by the House to grace the congressional inquiry into her office alleged misuse of funds skipped the latest hearing on October 17. Yun yung huling-huling hearing. Ang tanging nandoon na sumasagot ay si Attorney Michael Powa na dating taga DepEd, ngayon lumipat sa OBP. Wala naman siyang may sagot na tama. Ang sabi niya lang, ang kumokontrol, ang humahawak, ang nagdidesisyon ng CIF ng DepEd ay ang Pusit o yung si Secretary Pusit. Di ba? Sino yon? Si Sara Duterte. Their absence noong October 17, mga kababayan, prompted the Good Government Committee to subpoena 6 individuals. Nagalit ang committee ni Joel Chua. Binastos po Kabastos-bastos talaga ang inyong Pusit. Siya nire-respeto, pero siya hindi marunong rumispeto. Paano mo re-respetuhin yung tao na yan, no? Yang si Pusit. Kaya tama lang na tawagin siyang Pusit ni Castro. Tumatakbo sa responsibilidad. Walang transparency and accountability. Ayaw niyang matatanong. Galit na galit siya. Uy, gago. Hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan, yang binigay sa'yo na bilyon-bilyon. Tapos nagre-request ka ng 2.037 billion budget na hindi mo kayang i-explain. Tapos yung mga proyekto mo ay kinopya mo lang sa DSWD. So nararapat ka pang bigyan ng bilyon? Hindi Ang dapat lang ibigay sa'yo yung operational cost mo. Tama na yung mga sinasabi mong safe houses. That's it. Dapat tanggalan ka na rin ng 400 na PSG. Sayang ang pera ng taong bayan. Mas marami pa siyang BPSPG kaysa sa Pangulo. Biruin mo yun, napaka-entitled ng Pusit na ito. Ayaw niyang mababanggit pangalan niya. Ayaw niyang makwe-question. Di ba? Ano feeling mo? Sa'yo yung pera na yan? Gaga. Ito po yung kinontep ito. Itong 6 na ito na hindi umaten, na hindi pina-aten nung kanilang amo na si Pusit, na contempt. At yung iba dito, ginawa na ng arrest order. Sino yan? Si Zulaika Lopez, Limuel Ortonio, Rosalyn Sanchez, Gina Acosta, Julieta Villa del Rey, Edward Pajarda. Lahat po itong mga to nagtatrabaho sa OBP except si Pajarda dati nasa Department of Education pero lumipat po ng OBP. Itong si Pajarda ang nag-encash ng 3 cheque na nagkakahalaga ng 37.5 respectively. Millions po yun. Kaya nga nagtatanong si Dong Gonzales dati, paano nyo naiyakyat yung 37.5 million pesos wala namang elevator jump sa Department of Education. Siyempre, may mga taga-buhat yan, may mga macho. Di ba? Na-contempt ang mga ito. Yung iba na arrest order. So, pupunta ba sila? O gagayahin nila si Bantag, si Tebes at si Alice Go at si Harry Roque? They gonna be on the run? Sa Tuesday, malalaman natin. The OBP staff members insisted that the inquiry
which looks into how Duterte exhausted hundreds of millions of pesos in CIF in 22 and 23 is not in aid of legislation. Yun po yung dahilan nila. Sinasabi nila na hindi yan in aid of legislation. How do you know? How can you tell? Diba? Itong sabi nila, ang tatapang nilang anima, it lacks clear legislative objective or contemplated legislation that is expected as an outcome of the deliberation. It has been the consistent position of the office that a draft bill for consideration must at least be attached to the invitation for us to be informed of the aid that we can provide to the deliberation. Ibig sabihin, sino nagsulat nito? Kung kayo ayaw niyong pumunta, bakit si Attorney Michael Powa pumunta na andoon? So, hindi naniniwala si Michael Powa dito sa rason ninyo. Kasi pumunta siya eh. Di ba? Siya nagtatrabaho sa OBP. Dati rin siya nagtrabaho sa DepEd. Di sana kung umaayon siya dito sa sinabi nyo, na explanation ninyo, bakit hindi kayo pumunta, baka yan ay sa udyok ni Pusit. Bakit nandun si Michael Powa? Nung last hearing, sumasagot siya. Di po ba? Kayo, takot lang kayo eh. Di ba? Eto pa, yung mga nandito, ang dami pala nilang signatory. No? Baka itong mga to, ito pa yung gustong ipatawag. Yung 6 lang yung na-contempt at na-arrest order. Ang dami pala mga kababayan, tignan ninyo. Di ba? Grabe Talagang pasaway po kasi may pasaway silang amo. Sila ay mga anak ng pusit. Anak ng pusit talaga Mga duwag pala itong mga to No? Tandaan ninyo, hindi nyo pera yang sinasahod ninyo. Galing yan sa kaban ng taong bayan, galing sa taxes. Kaya wag kayong gagago-gago. Now, the question mga kababayan, bakit yun lang ang kinontempt at mayroong arrest order yung mga yon, yung mga tauhan ni Pusit sa OBP? Bakit si Pusit hindi makasukasuhan o hindi mapatawan, hindi mapatawan ng contempt? No? May dahilan po si Chua no? Sabi po dyan sa Manila Bulletin, Chua rules out contempt citation versus BP Duterte. Ayan takot ba? Duwag ba si Chua na i-cite in contempt itong si BP? Wala naman siyang immunity. Remember, pwede siyang kasuhan anytime ng kasong plunder. Wala siyang immunity. The chairman of the House Committee on Good Government and Public Accountability has ruled out the possibility of Pusit getting cited for contempt in its ongoing inquiry on her alleged misuse of confidential intelligence fund. Si BP Sara po, no, we will not cite her in contempt. Ayan ang tahasan at affirmative na sagot ni Representative Joel Chua. Tanong natin kay Representative Chua, naduduwag ka ba sa mga Duterte? O baka naman itong iyong hearing ay shit show lang? Baka ang totoong alliance mo ay sa Duterte. Di po ba? Nagpapa-epal ka din ba, Mr. Chua? Chua was asked whether or not his panel would eventually cite the lady official in contempt and have her detained in case that she continues to refuse to cooperate in the investigation. Ito ang paninindigan ni Chua. At the end of the day, we respect her. Ayun ang matinding dahilan ni Chua. Kaya ayaw niyang i-cite in contempt ang biping Pusit na si Duterte. We respect her as the second highest ranking official of our country. Ayun po yun. While Duterte will be given a pass, Chua said, discourtesy. Kung yung BP Pusit daw ay mabibigyan ng pass. Sige, kasi BP siya. We respect her. Pero, yung mga pinapatawag namin na mga nagtatrabaho sa DepEd at OBP, it will not be extended to them. Di ba unfair naman yun? Parang ang sasalo lahat ng kasalanan ng opisina ng dalawang pinagtrabahuhan ni BP ay ang mga empleyado. So, ibig sabihin, walang accountability yung amo nila. Siya nga ang nag-utos na huwag kayong pumunta, tapos kami ang pagbubuntungan nyo ng galit. Nasaan ang fairness? Nire-respeto nyo, but be fair.
Eh kayo nga, hindi nire-respeto eh. Ang sabi niya, oh sige, bardagulan na tayo, bullshitan na, drag me to hell. Why not do it? She is asking you, tignan natin kung kaya mo, kaya ninyo, kaya mo ba? Naduduwag ka ba, Representative Joel Chua? Respect eh, halata naman eh. 'Di ba? Ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag niya. Mismong sa bibig niya kasi sabi ni Michael Powa, siya ang may control ng CIF. Alam niya kung paano niya ginastos, bakit niya ginastos doon. Siya ang dapat magpaliwanag. Siya ang nag-utos eh. May command responsibility siya and accountability. Pero pagdating sa ganyan, ayaw niyang sumipot. No, we respect her. O tignan niyo yung nangyari kay Digong sa kaka-respect nila. Anong ginawa? Pinagmumura ang Senado. Walang nangyari. Di ba? O, ang tindi nyo naman. No? Kumbaga parang real life drama ito mga kababayan na napapanood natin sa mga telenovela. Yung amo, hindi napaparusahan. Sino napaparusahan? Yung mga maliliit. O di ba ganyan sa Pilipinas, sa politika? Sinong napaparusahan? Yung mga galamay lang. Eh yung puno, wala. O, nakatakas na eh. Di ba? May nabayaran na eh. Ganun ba, Representative Chua? Because of respect and courtesy, okay lang. Bayaan mo na yung maliliit. Palit ulo na lang. Ganon? Eh siya nga nag-utos eh. Di ba? Hindi yata fair naman yun. Wala siyang immunity. She is defiant. Binababoy niya kayo. O, anong sabi niya? Magbullshita na lang tayo. Eh gusto sa mismo naming bibig niya manggaling. Yung kasagutan, hindi dun sa mga staff niya. Eh. Ayaw niya nga pa rin papuntahin eh. O, dapat isama niyo siya sa contempt. Hindi lang yung mga staff. Niloloko niyo kami. Di po ba? Tama, mali. O, eto pa, mga kababayan. Yung huli nating article. Ano ba dapat? Sabay ba ang impeachment at plunder case? Or impeachment muna bago plunder? Or plunder bago impeachment? O, ano ang sabi ni Chua dito sa Philstar Global? Impeachment of VP Sara Duterte needed before plunder raps, sabi ng House Solon. So yan po, yung House Solon na yan, House Leader ay si Representative Chua pa rin. Yan po ay ulat noong October 28. Vice Pusit must first be impeached before any graft or plunder charges can be filed. Ayan po ang sabi ng House Leader na si Chua noong October 28. Chua, who heads the House inquiry into Duterte's alleged misuse of public funds, named two potential grounds for the Vice President impeachment: graft and corruption and betrayal of public trust. So ayan daw po, dalawang artikulo doon sa ating impeachment sa 1987 Constitution: graft and corruption and betrayal of public trust. Sounding confident that Duterte will be impeached. Oy, confident daw si Chua na mai-impeach si Sara Duterte. Aba, Chua, panindigan mo yan. Chua said at press conference, so after the impeachment, once proven or impeached, that's the time for cases to be filed against the Vice President. What immunity does a VP have? While the 1987 Constitution does not state that the President and Vice President are immune from prosecution, the Supreme Court ruled in the 2019 De Lima versus Duterte case that a President is immune from criminal and civil cases while in office. Okay? As there is no law explicitly granting the Vice President the same privilege, some lawyers, including Romulo Macintal, suggested in 2021 that presidential immunity could be extended to the Vice President. However, sabi ni Minandro Guevara ng 2019, when he was a Justice Secretary, that the Vice President is not immune from criminal charges while in office. So sabi ni Macalintal, no, since wala namang batas na ganon, no, wala daw yung anything na nagsasabi sa Constitution, idamay na rin yung Vice President sa presidential immunity. Kasi ang presidente lang ang may immunity while in the office. Pero, si Minandro Guevara, na OSG ngayon, nung nandun pa siya as Justice Secretary, nung 2019 sabi niya that the Vice President is not immune from criminal charges while in office. So therefore,
pwede siyang makasuhan while in office. Di ba? Whether charges could be filed against the Vice President Duterte is an impeachable official according to the Constitution, which means that the case will not be sufficient to remove her from office. O yan, dapat pala, tama naman, i-impeach mo muna bago mo kasuhan ng plunder. Yan. So meron na siyang impeachment, yung articles ay graft and corruption and betrayal of the public trust. Pag natanggal na siya, sana matanggal siya. Bakit? Kung sakasakali na mawala yung mga kaalyado nilang senador, hindi nanalo sa 2025 at dumami ang mga liberal, yung mga anti-Duterte, yari siya. Sinasabi ko sa inyo, kasi sa Senado ang huling halakhak dyan eh. Di ba? Tama, mali. Ayan po mga kababayan, ha? So dito, sinasabi lang dito sa ibabang report ng Philstar Global na ito na ano po yung mga qualifications for plunder. To file plunder case charges, Republic Act 7080 stipulates that the ill-gotten wealth must amount to at least 50 million. This requirement is why Chua informed reporters that they are still assessing which cases will be included. House lawmakers also examined the 73 million inappropriately spent by the OBP from confidential funds as reported by state auditors, which included expenditures for relief goods and medicines. Ang dami mga kababayan, 73. Ito yung disallowance eh. No? COA disallowed this amount as part of the 125. So sa 125, dinisallow yung 73. Pinabibalik nga sa kanya yan mga kababayan. Plus nandiyan pa yung, ilan ba yun? 112.5 million. Grabe. Kaya dapat totoo lang na ma-impeach ito. No? So yung mga bayan muna and the rest of the progressive groups katulad ni Trillanes, iset nyo na po yan. Sabi nga ng bayan, by the end of November, ipapile yata nila. Hopefully, magkatotoo yung sinasabi nila. No? Sabi naman ni Papa Gadon, maganda after the election. Ipasok na lang yan sa 20th Congress. Para kung wala na yung mga kakampi ni Pusit sa Senado, ayan, you can kiss your office, the Vice President, goodbye. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.